Sabi nila, may malapad daw na taniman ng talong dito sa Karuray. Di rin ako fan ng talong kasi makati siya sa dila. Ang talong, kahit makati sa dila, kung paano siya tinatanim, ay gusto ko makita. Tara, samahan mo ako sa aking biyahe. At ito ang biyahe ni Jeff. Ang nakaraan sa day 1 ng ating Karuray vlog ay ni-request kami at nasiraan kami ng sasakyan. At ang nakaraan naman sa day 2, dito kami naparito para turuan sila na ang rules na ay nagbago. Ako si Jeff, isang 33 years old na nagising na lang na dapat ayusin ko yung buhay ko. Ang sabi nila, life start at 30s. At ang sabi ko naman, life starts when you wake up. At ito ang biyahe ni Jeff, Karuray Vlog, Day 3. At ngayong araw, pupuntahan namin ngayon ang sinasabi nilang malapad na taniman ng talong dito sa Karuray. Ang gusto talaga namin ni Kuya Kim ay magkaroon ng farm life. At kaya nung nakita namin itong farm na ito, hindi talaga kami nabigo. Ang farm na ito ay pagmamayari ni Kuya Jay Gatdula. Kung nakausap namin siya, meron siyang tono. Hindi siya taga Palawenyo. Siguro para siyang mga Batanggenyo o Bulakenyo, parang ganun. At nung pagpunta namin sa farm niya, akala namin talong lang talaga. At meron pa pala siyang ibang tanim. Meron din siyang mga sitaw at iba pang mga gulay. Maraming shinare na kalaman si Kuya Jay kung paano magtanim ng talong. Hindi ko lang gusto ang ganitong traditional kasi more on gagamit sila ng mga chemicals. Bilang late bloomer sa farming, ay na-expose na ako sa greenhouse farming ni Kuya Kim. Sa greenhouse ni Kuya Kim, ay gumagamit kami ng pamamaraan ng pagtatanim na tinatawag na aquaponics o hydroponics. Kaya hindi mo na kailangan sprayhan ng mga chemicals para sa mga insekto. Which is yun ang gusto ko, organic talaga. As in organic na walang mga chemicals. Sa hydroponics o aquaponics farming kasi, yung mga tanim mo nasa loob lang ng mga isang bahay-bahay na tinatawag na greenhouse. Yung style ng greenhouse ay yung transparent lang yung atip niya. Magastos nga lang yung ganong style ng farming. Kailangan ng space, kailangan ng pampagawa ng greenhouse. Hindi katulad ng traditional farming ay magkaroon ka lang ng lote, pwede ka nang magbungkal-bungkal at pwede ka nang maglagay ng tanim. Pero in the long run, gusto ko yung advantage ng greenhouse farming. Pag tag-ulan kasi, hindi ka makatanim ng specific na tanim. Kung naka-greenhouse ka, all year round ka tatanim kasi nga hindi naman sila mababasa ng ulan. At yun nga, mabalik tayo dito sa farm. Dito tayo ngayon sa sitawan ni Kuya Jay. Meron siyang kinento sa amin na napahanga talaga ako. Ang sabi niya, kung magtatanim ka ng talong, dapat magtanim ka muna ng sitaw o pipino. Kasi sabi niya, sa pagtatanim, kailangan suportahan ng tanim yung kapwa niya tanim. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ganito yan, mas matagal mamunga yung talong kumpara sa pipino at sitaw. Kaya para sa pangsuporta sa spray o sa mga chemicals na sinispray sa talong, kailangan mo ng kita galing sa pipino at sitaw. Which is, ang galing talaga ng ganong mindset. Sa business world, may tinatawag silang munggo, pechay, at mangga. Ano ba ang mga yon? Ang simple explanation nun ay source of income. Nasabi doon na dapat meron kang source of income na munggo para suportahan ang pechay mo. Diba ang munggo kapag tinanim mo ngayon, meron na bukas o sunod na araw? At ang pechay naman, aabutin ka ng more or less 45 days. At yun naman yung pechay, ang pangsuporta mo sa mangga. At alam naman natin, ang mangga hindi naman tumutubo ng buwan lang. Dapat taon talaga. Kaya natuwa talaga ako nung pagbisita dito kasi ang dami kong natutunan talaga. Kaya nga kapag nagfa-farming ka, hindi ka lang natututo magtanim, kundi natututo ka about finances at mindset sa buhay. At yun lang sa aking vlog. Ito ulit, ang biyahe ni Jeff.